Merong mga umiikot na balita ngayon sa social media na ito raw Barangay Ginebra ay makukuha yung first round draft pick ng Terra Firma pero hindi kaagad-agad. Ang mangyayari daw, ida-draft ng Terra Firma itong si Dolph Panopio, yung Gilas guard na Filipino-Italian, at ang balita ay gusto raw itong makuha ni Coach Tim Cone. So siya raw ang kukunin ng Terra Firma Jeep bilang number 1 draft pick pagkatapos iti-trade ito ng Terra Firma sa Barangay Ginebra kapalit ni Maverick Misi. So isa yan daw doon sa mga posibilidad dahil ang report kasi baka ang inaalala daw ng Barangay Ginebra kasi yung draft pick ng Ginebra ay pang number 11. So kung hindi kukunin kaagad ng Terra Firma ito si Panopio, baka merong ibang team na kumuha dito at hindi na nila ma-acquire. So baka ito raw ang gawin ng Terra Firma Jeep. Alam naman natin na yan ay farm team ng SMC, so malamang ganyan nga ang gagawin nito. So hindi na makapagtataka kung talagang yan ang maging resulta. Hindi rin tayo magugulat kung ititrade nga ng Terra Firma yung draft pick nila sa Ginebra. Dahil ginawa na nila yan dati, last season lang, tinrade nila yung draft pick nila sa Ginebra at nakuha ng Ginebra si RJ Abarrientos. So kung gagawin niya ulit ng Terra Firma, wala namang magugulat. Ang balita kasi mukhang gusto raw ni Coach Tim Cone ng isa pang natural point guard at mukhang nababagay nga daw itong si Panopio dito sa gustong estilo nitong si Coach Tim Cone. Kaya siya raw ang gustong kunin ngayon bilang bagong guard ng Ginebra. At baka nga ma-unload na o maalis na si Misi, total 100% healthy na itong si Jeremiah Gray. Plus meron pang draft pick ang Ginebra sa pang number 11 na pwede naman nilang gamitin na pagkuha ng iba pang mga top players dito sa PBA. Ang isa pang balita ngayon umiikot-ikot ay nagtatanong daw yung iba kung yung bang bagong team, yung Pure Blends na bumili dito sa Northport Batampier ay baka maging farm team din daw nitong SMC. Meron kasing mga spekulasyon at lumabas na yung may-ari daw nitong Pure Blends ay malapit na kaibigan nitong si Bonitan, yung coach ng Northport Batampier. At alam nating lahat na itong si Bonitan ay appointee ni Al Francis Chua. Malapit din kaibigan yan, of course, ng SMC at siyang sports director ng SMC. Ngayon doon sa mga magtatanong paano na-appoint ni Al Francis Chua yung coach ng Northport. Alam naman natin hawak ng SMC yung Northport Batampier, so hindi na nakagugulat kung talagang ganyan nga mangyari. Ang balita kasi, yun daw may-ari nitong Pure Blends, itong si Brian Canloto ay kaibigan ni Bonitan at itong si Bonitan ay kaibigan naman ni Al Francis Chua na sports director ng SMC. Marami din kasi nagtatanong kung paano magkakaroon ng financial capability itong Pure Blends para bumuo ng PBA team. Gayong 10 years pa lang ito sa negosyo. Ang kailangan mo sa PBA para makamaintain ang isang team at least 200 million every year. Pangalawa, itong Pure Blends ay direct competitor ng SMC dahil food and beverage ang negosyo nito. Ibig sabihin, winave ng SMC yung rights nila para hayaan itong Pure Blends na mag-compete dito sa PBA. So ang tanong, bakit yung ginawa ng SMC? Obviously, sinasabi na may kapalit yan at yun nga ang pagiging farm team nito. So malalaman natin kung ganyan ba talaga magiging sitwasyon kung magiging farm team nga ng SMC itong Pure Blends. Pero syempre, ang hope ng iba, hindi yan mangyayari talaga na wag na talagang ready to na mag-compete sa PBA. Napag-uusapan itong Northport Batampier, ang tanong ngayon ng karamihan ay kung mapupunta ba yung draft pick nito dito sa San Miguel. Dahil nga ang balita ngayon, itong na-draft pick ng Terra Firma ay mapupunta raw dito sa Barangay Ginebra. At ito namang sa Northport Batampier, baka naman daw sa San Miguel mapunta. Ang question kasi ngayon dahil binenta na itong Northport Batampier sa Pure Blends, matutuloy nga kaya yan. Kasi hindi pa natin tiyak kung pagdating ng PBA draft kung Northport Batampier pa rin ang magiging pangalan ng team nila. Ang masasabi natin dito, itong San Miguel daw ay determinado na makuha yung draft pick nitong Northport Batampier dahil gusto nilang makapagdagdag ng isa pang power forward dito sa kanilang roster. Kaya nga hindi na sabihin na natin hindi na masusurpresa ang kahit sino kung iyan ay gawin ng Northport. Dahil sa ngayon itong Northport Batampier
ready na raw na makipag-transact para makuha yung mga nabanggit na mga players na gusto rin nila. At syempre kung ikaw naman itong San Miguel Beer at may oportunidad ka na kunin yung draft pick ng Northport, bakit ka naman tatanggi? Lalo na at number 4 yan, may chance ka na baka makuha itong si Jason Brickman o kaya naman itong si Will Gozum. Yan ay mga players na kinakailangan din ng San Miguel dahil ang SMB ngayon naghahanap ng isang power forward o kaya at isang point guard. Kaya kahit sino dyan pwede nilang makuha. Kahit sabihin pa natin na maging number 1 pick itong si Gozum at number 2 si Brickman, nandiyan pa rin naman itong si Chris Kuhn, of course si Jack Dumont at saka itong si J.O. Chu. Kaya maraming options ng San Miguel at yan ang dahilan kung bakit pinag-iisipan nilang mabuti na ma-acquire ang nabanggit na draft pick mula sa Northport. Ang most likely na ipapalit ng San Miguel dyan si Jeron Teng, kaya hindi na ako magugulat kung yan nga ay ma-trade talaga. At ang huli nating balita ngayon, Turo Converge 5 Perexers ay babalik na sa pwesto yung kanitong si Jacob Lau, yung kanilang team manager. Nung nawala kasi itong si Lau, dyan nagsimula yung mga sabi nating big mistakes ng Converge. Unang-una na yung pag-alis dito kay Charles Chu at kay Raiko Toroman. At pangalawa, yung pag-trade dito kay Jordan Hedding. Ngayon, mukhang ang magagawa daw ayon dito sa mga report, si Jacob Lau daw nakikipag-usap dito kay Mikey Williams para mapapirma na ng kontrata. Ayon doon sa mga reports, malapit na raw na magkasundo itong si Mikey at itong Converge. Kaya nga hindi naman siguro magkakaroon ng problema dyan. Kung sakaling mapapirma nila ng kontrata itong si Mikey Williams, at least kahit papano na i-rescue nila yung situation ng pagkakatrade dito kay Jordan Hedding. Ngayon, bukod dito sa pagkuha kay Mikey Williams, kinakailangan naman nilang i-address yung issue ng coaching. Dahil matunog na nga ang balita ngayon na ito raw si Delta Pineda ang magiging bagong coach ng Converge at itong si Franco Atienza ay aalis na. Marami ang medyo sabihin na nating skeptical dito sa capability ni Pineda na pangunahan itong Converge Fiber Xers, lalo na at alam naman natin. No disrespect sa MPBL, pero syempre iba kalibre ng PBA kumpara doon. Kaya nga maraming naniniwala na kinakailangan siguraduhin nitong si Jacob Lau na magiging maganda ang kalalagyan nitong Converge Fiber Xers sa mga darating na conference. Dahil kahit magaling yung mga players mo, kung yun namang coach ay hindi mahusay, magkakaproblema pa rin. Nakita natin yan dito sa San Miguel nang hinawakan ni George Gallet. Kaya nga, tignan natin kung ano ang gagawin nitong si Jacob Lau para ma-address yung mga situation dyan sa Converge. At syempre, sasabihin natin, nasa ilalim ng microscope itong si Delta Pineda at lahat ng gawin niya ay susubaybayan din. Bago tayo magtapos ay binabati muna natin ang ating mga taga-subaybay katulad ni Katsakino Dukusin, si Dalmacio de Guzman, si Malyari Mascarinas, pati na rin si Anthony Alon, si Michael D, si Ireneo Salangsang, si Enju, Dexter Domer, RG Bueno, Joshua Giray, Espejo at Rosales family at iba pa.